guys, ayan, hello everyone, ayan, ituturo ko sa inyo kung paano ako incubate ng mga itlog. Pero bago yan, ang ginagawa ko kasi, nililinis ko muna. Lalo na sa mga ganito, yung madala pa namang linisin, nililinis ko. Pero ang ginagawa ko dyan, kumukuha ko na syempre ng basahan, so hindi naman yung basta-basta mawala. So ang ginagawa ko dyan, nilalagyan ko ng Sunrox, ng kunti lang, tapos may tubig. Ayan. Huwag basang-basa kasi pag basang-basa mabubugok pa rin 'yan. So yung ano lang, maano lang siya. Mawala lang yung mga ano niya, dumi-dumi. Kasi ano 'yan, ipot nila. So minsan sa mga paa dumidikit. Ganyan lang, pinupunasan ko lang siya para maiwasan na minsan kasi pag sobrang dumi, huwag nyo nang ihalo dun sa incubator kasi may posibilidad na yun yung sasabog. So, mangangamo yung ating incubator. Kasi ang incubator ko guys, DIY lang. Kaya ang ginagawa ko ganito. Ito guys, ano to? Sunrox na may unting tubig. Huwag naman basang-basa kasi pag basang-basa, hindi na yan. Bugok na yan. Mabubugok siya. Ganyan lang. Maiwasan lang na sumabog or kasi pag madumi wala na, pangit. Tawag nyo nang isali yung sobrang dumi talaga. Pero pag mga ganito, pwedeng punasan lang yan. Yan lang guys ang ginagawa ko kasi ilan na ba? Madami na ako napapisang mga itlog. At sa ano to guys, sa Rhode Island. Sa native naman, nag-try ako magpapisa. Talagang wala namang problema. Yan. Ganyan lang yun. Pinupunasan ko lang yan. Yung mga madudumi na. Pero tapos guys, pipiliin din natin yung mga itlog. Katulad nito. Sobrang liit. So wag na natin ihalo. Ito. Anuhin na lang natin. Kainin na lang natin. Yan. Pag sobrang maliliit na. Pipiliin din natin. Kasi ang iba dito, hindi siya good. Yung mga itlog na hindi good talaga. Yan, ganyan lang ginagawa ko. Tapos, syempre, ang gagawin ko dito, pagkatapos ng napunasan ko, hindi ko agad to ilalagay sa incubator, syempre. Lalagyan natin ng pananda. So, ito yung guys ang ginamit ko, kasi yung pintil-pin ko, wala na, ubos na. So, yun na lang, para may tanda siya. Lagyan lang natin ng X. Ganyan. So, palatandaan lang na. Kasi ano lang, ang incubator ko is DIY. So, iniikot ko siya every morning at saka evening. Yan yung pag ko sa mga itlog. Nakailang na ako. Tapos, guys, pag ganito yung paraan nyo, unti lang talaga yung bugok. Tapos, 5 days ako nagkakandling. Yan, nagkakandling ako ng itlog 5 days. Na, 'di ba, nailagay ko na sa incubator. So, after 5 days, ayan, ikakandling ko na yan. Iilawan ko lang ng flashlight. Kasi, pwede na yung flashlight. So, nung nakaraan, ginawa ko na rin to, isang tray. So, nakapagpapisa ako ng, walang isang tray pala. Nakapagpisa ako ng 20 plus. So, ngayon, ito kasi may babalik dito sa akin. Pag napisa to, bibilhin. Kaya, ito ilalagay ko na. After 5 days nito, titingnan ko na kung may mga bugo. Para matanggal na agad sa parang karamihan nito puro babae. So, anuhin lang natin guys. Yung ibang mga itlog kasi di siya good. So, pipiliin natin yung mga gaganda. Ano lang guys ito lang yung natutunan ko. Nung una, sa totoo lang hirap ako. Siyempre, baguhan. Pero ngayon, mabilis na lang. Basta guys, huwag kayong maglalagay ng mga sobrang maduduming itlog. Kasi nako, baka biglang sumabog lang yan. Mangangamo yung incubator. Mahirap na, pangit. Lilinis ka na naman. So, ganyan lang guys, yung ginagawa ko. Tapos, pagkatapos na nito, ilalagay ko na sa aking incubator. So, yung incubator ko guys is DIY. Papakita ko mamaya sa inyo. Para
Yung itlog na to is sa Rhode Island ko. Hindi naman malakas yung ano ng Rhode Island dito. Pero talagang hindi ako nagpapawala kasi malakas siya. Pag sisiw, nabibili na rin yung mga sisiw. Karamihan sisiw. Ayan. For my experience lang to. Ang iba kasi guys, lapis ang ginilalagay. Pero ako pintil pin. Wala namang problema. Kahit pintil pin o lapis, okay lang yan. Para sa akin ha, ayan, may isa tayong hindi ilagay kasi sobrang liit. So, pupunta tayo sa incubator ko. Ang gagawin ko doon, lalagyan ko ng tubig. Ayan, wait lang ha. So guys, ito yung incubator ko. Ito yung DIY incubator. Tapos, syempre, lalagyan natin yan ng tubig dyan. So, pag ano pala guys, kailangan linisin to kasi mabaho. So, ang nilalagay ko dito, panglinis, Sunrox ulit. Sabon at saka Sunrox. Yung ginagawa, may ano pa. Yan. Tapos, lalagyan ko ng tubig, syempre. Ay. So, ayan na. Ayan na. So, hindi siya umabot sa kawayan kasi kawayan to. Huwag paabutin sa kawayan yung tubig. Kasi ilalagay pa natin. Yan. So, ayan na. Yan, paiilawin ko siya. Paiinitin ko siya guys ng yan, painitin ko siya mga 30 minutes ilalagay ko yung mga egg. Kasi para mainit na sa loob. Guys, ito na yung incubator ko. Pwede na natin ilagay yung mga itlog. So, dapat ito open yan. Yung 4 na yan. Lalagay na natin. Yan. Ganito lang guys. Ito lang ang gagawin. Pag DIY incubator, ganito talaga ang ginagawa. Lalo sa atin maliliit lang naman tayo nagmamanukan. Ito lang. Matagal na to sa akin guys. 1 taon na. O 1 taon na may kita rin. Kaya, para tumagal yung incubator nyo, iwasan nyo talaga maglagay ng itlog na sobrang madudumi. Para maiwas na may sumabog sa loob para hindi mangamoy or maanuhan ng mabahong itlog. Aking hen. So, ito na siya guys. Papakita ko sa inyo. Ayun. So, yan. Ayan na siya. Yan na, oh. So, titingnan ko sila or kakaniling ko yan after 5 days. Ayun. Yan, ganyan lang ginagawa. Hindi naman tayo kasi sobrang dami yung mga itlog na kinakain din namin. Ayan. Sana may natutunan kayo kung paano maiwasan na may sumabog na mga itlog sa loob ng ating incubator. Lalo na ay incubator natin is DIY. Ayan. Thank you for watching. Bye!